everyone, and for today's video mga kapistok, another topic na naman po tayo. And for today's video, dumako naman po tayo sa topic na about trauma. Trauma can manifest in various forms, impacting individuals differently. And bibigyan ko po kayo ng ilang common types of trauma. And sa ngayon po, ibibigay ko po sa inyo yung emotional trauma. Meron po itong dalawang klase. At unang-una na po dito ay abuse. Pag sinabi pong abuse, maraming klase po ito eh. Meron po itong physical abuse, emotional abuse, verbal abuse. Ito pong physical, emotional, and verbal abuse na sinasabi ko, ito po yung nagli-lead to long-lasting emotional scars. Ito yung mga trauma na naramdaman natin simula pa siguro nung sabihin na natin bata pa tayo, may nangyari sa atin or may nagawa sa atin yung kapwa natin na talaga namang hindi natin nakakalimutan hanggang tumanda na tayo, nagkaanak tayo, nandyan pa rin yung trauma at kapag nabubuksan siya, masakit pa rin pag-usapan. Yun yung mga sinasabi ko na long-lasting emotional scars na trauma na sinasabi ko sa inyo at ito po ay napakahirap. Napakahirap po nito kasi po kahit na po may anak na kayo, may apo na kayo, yung scars na naiwan nitong sinasabi ko ay nandyan pa rin nakatatak. Kaya po, sinasabi ko ito sa inyo ngayon para maging aral na rin po maging aral at magkaroon po tayo ng idea na sana po pag alam ninyo po na medyo below the belt na yung inyong gagawin, yung inyong sasabihin, please awat na po. And hanggat maaari, kapag alam naman po natin na wala siya sa sarili or wala ka sa sarili, keep quiet na lang. So, solohin nyo na lang po yung gusto nyo sabihin, then pwede naman po pag-usapan na lang kapag medyo malinaw na yung kaisipan. So, pangalawa po, dito sa emotional trauma na topic natin ay neglect. Sa neglect po, ito yung feeling abandoned or ignored can cause emotional trauma. Ito naman po yung inabandon ka ng asawa mo, inignore ka ng mahal mo sa buhay, di ba? Ginhosting ka ng asawa mo, inabandona yung mga anak mo, di ba? Ito po yung pumapangalawa sa emotional trauma na sinasabi kong sobra talagang napakahirap kasi para kang nangangapa sa dilim, hindi mo alam yung gagawin mo. So, maging aware po sana tayo or maging sensitibo po tayo sa mga ganitong klaseng topic. So, dapat po kapag po kayo meron ng mahal sa buhay or nagpaplano kayong pumasok sa isang bagay na pag-aasawa, pagjojowa, pag-girlfriend, ganun, dapat alam niyo po yung inyong responsibility para po hindi kayo makasakit ng ibang tao. Kasi napakahirap po nito. So, karamihan po ang nakakaramdam nito ay babae. Although, siguro meron din sa lalaki, pero most of the time, kadalasan talaga babae talaga ang nakakaramdam nito. So, ito lamang po ang may share ko ngayon sa sinabi kong trauma, iba't ibang klase ng trauma natin sa buhay. So, for today's video, dito muna tayo sa emotional trauma. And bukas naman po, another topic for another trauma na naman po. So, uubusin ko muna itong about sa trauma, na iba't ibang klaseng trauma, bago po tayo dumako doon sa pinaka main reason kung bakit po ako nagpasyang gumawa ng YouTube channel. So, sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel for more idea and tips para po dun sa mga nakaranas ng mga ganitong sitwasyon like me. And lahat po ng sasabihin ko dito ay based on my own experience and hindi ko po nilalahat. Ulitin ko po, this is not
professional advice. Ang lahat po ng bibitawan kong salita dito ay base lamang po sa aking karanasan. So bye for now and have a nice day ahead kung nasaan man po ngayon. And may God bless you always.